ka na ika'y mawiwili. So mga par, matapos nga po binigay ni Shakur Stevenson ang kanyang top 10 greatest boxer of all time, kung saan nilagay nito si Manny Pacquiao sa pang-8 spot at ang karibal naman nito na si Mayweather Jr. at mentor ni Shakur Stevenson number 1 sa kanyang listahan, kung saan mga idol sa tanong naman kay Shakur kung sino ba sa kanya ang current top 5 best boxer sa ngayon. At kagaya sa inaasahan natin mga boss, pumabor pa rin siya sa kanyang kaibigan si Terence Crawford, na kung saan mga idol nilagay niya ito sa number 1 spot. Number 2 naman dito mga idol ang Unified Heavyweight Champion Alexander Usyk, at ang pangatlo nga sa kanyang listahan mga idol nagdadalawang isip si Shakur kung ilalagay nito si Inoue, dahil daw sa mga huling laban ng Japanese Monster hindi daw kilala ni Shakur kung sino-sino ang mga kinakalaban ni Inoue, hanggang sa pinalitan niya nga si Inoue mga idol, at pumabor na lang ito sa dating kampiyon na si Dimitri Bivol na pang number 3 sa pinakamagaling na fighter, at hindi pa rin nakapasok si Inoue mga idol sa pang-4 na listahan ni Shakur. Mas pinili pa rin ito si Arthur Beterbiev, at pang-5 lang nga dito mga idol si Inoue. Wala sa masakit pakinggan to mga idol para sa part ni Inoue na sabihin sa kanya na lumalaban ito sa mga hindi kilalang fighter, na tinagurian pa naman ito na best pound for pound boxer ng The Ring Magazine, kung saan pareho nga ang reaction mga idol ni Shakur Stevenson sa matchroom promoter na si Ed Hearn, na sinabi mga idol na Eddie Boy kay Inoue na sa lahat daw ng pound for pound boxer si Inoue ang pinakamahina dahil puro basura daw ang kanyang pinapalagan sa bakbakan. Kahit sabihin pa daw natin na replacement fighter ang kalaban ni Inoue, pero ang basura talaga. Sa katunayan nito mga idol, sa sobrang inis ni Eddie Boy kay Inoue na lumalaban sa mga pepitsugi na kalaban at iniwasan ng ilang beses ang kanyang alaga na si Murodjon Akhmadaliev, talagang deserve daw ng Japanese Monster na tanggalin bilang pound for pound ng The Ring Magazine sa dahilan na sobrang weak ang kanyang resume. I wanna say anyway, but these last few fights he been kind of fighting like guys that I don't even know who they are. So. Sa kabilang banda naman mga idol, halos 6 na linggo na lang nga po, mangyayari na ang bakbakan sa pagitan ng dalawang British boxing superstar na sina Conor Benn kalaban si Chris Eubank Jr. na gaganapin sa buwan ng April. Ito nga ang naging unang laban ni Conor Benn sa UK matapos ito magpositibo sa bawal na gamot, at sa naging latest na sparring mga idol ni Conor Benn, nagpakita ito na malahalimaw na galawan kalaban ng light heavyweight fighter, at halos pinulbos lamang ni Conor Benn mga idol ang higanting sparring mate nito, kung saan dahil dito mga boss, marami tuloy ng mga Pinoy boxing fans ang nagsasabi na buti na lang daw hindi kinalaban ni Manny Pacquiao itong si Conor Benn. Delikado daw talaga si Boss Manny sa bagsik ng Breton. Wala malamang sa ngayon mga idol, delikado na talaga si Pacman, pero malaki ang tiwala natin mga idol na kung ang version na Pacman ang tumalo kay Thurman ang nakalaban ni Conor Benn, talaga may kalalagyan din ng Breton sa bakbakan.